So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa natitirang mga request nyong videos para reviewin natin, no, or i-breakdown natin. Ngayon, Romano versus Papeo. So alam mo na kung sino nag-request, or kung nanonood ka sa kung nanonood ka ngayon, alam mo na ikaw ang nag-request nito. Kaya shoutout sa'yo, Daryl Lope. Nakakarami ka na sa akin. Pamasko naman dyan. Joke lang. Okay, so Romano versus Papeo. Tignan natin. Si Papeo, napanood ko siya dun lang sa review natin sa 2x2. Hindi ko pa to napapanood sa mga 1-on-1. Ito yung first time na marireview ko si Papeo sa 1-on-1. No, kasi na-review natin si Papeo sa mga 2x2 lang eh, 'di ba? Pwede nyong i-check yung channel natin. Andun 'yon, no? Pero ngayon, 1-on-1 Papeo versus Romano. Tignan natin kung anong klaseng battle yung ipapakita ni Papeo dito. So, ayun, umpisahan na natin. Shoutout ulit, Daryl Lope, para sa ito. Pasensya na kung natagalan, pero ito na. Nakakahabol na tayo. Yung mga request na re-reviewin natin starting from now hanggang sa katapusan ng November is puro October request na to. Natapos na natin yung mga August tsaka September, 'di ba? So sabi ko sa inyo, babawi ako sa inyo ngayong November no. So lahat ng request ng August, September, October, magfo-fall yun dito sa month ng November. Kasi yung December natin, kung gusto niyo ng updated na schedule, follow kayo sa page ko. Yan, Judge Jinan na page. Doon ako nagpo-post ng mga updated schedule. So nagpost ako doon. Sabi ko, Isabuhay 2017, December 1 to 15. Tapos 2x2 2017, 16 to 30. Tapos yung 31, December 31, baka doon natin ilagay yung Isabuhay 2023 finals, yung Husky versus Invictus. Baka doon natin ilagay. Check natin kung uploaded na yon nung mga panahon na yon. Tapos FRBL 1 up 4, ang dami nagre-request. Yes, January 1 to 15, 2024. So, ang next, after natin ma-review yung mga November na request nyo, so wala na tayong tatanggaping request or wala na tayong re-reviewing request for the month of December kasi naka-schedule na yung mga gagawin natin dun. So, lahat ng parating na request is January 16 na onwards, okay? So, 3 tournament yung re-reviewin natin this month, tsaka half month ng January, okay? So, ayun. Ngayon, umpisahan na natin. Basta, kung magre-request kayo, asahan nyo next year na yung review nyan, okay? So, ayun. Romano vs. Papeo, Daryl Lopez, shoutout. So, para sa inyo to. Let's go. Si Papeo, pinili niya mauna. Romano, tig-2 minuto ulit. 5 hurado lang tayo dahil hindi naman tournament battle to. 1 versikulo 7. Ikaw na. Pinili na lang pala ni Papeo mauna ulit. 1 versikulo 7, unang banat. Pakinggan natin. Papeo. Bago tayo dumako, matanong ko lang, handa kaya to si Romano? Handa kaya siya mabasa ng laway kung malaasido at maimbalido? Oo, matapang ka nung laban yun ni Mel na parang may pamalo kang latigo. Pero ba't umurong ang bayag mo sa sermon ni Pastor Rapido? Kaya paano ka tatapat sa rhyming kung malakay kido? Suntok may parang right hand ni Manny? Napakyaw, hindi. Manny Kalayan! Yaki, sobrang ugly ng asawa mong si Marimar na hindi kahawig ni Marian. Kasi mas kamukha niya pa yung mami ni Pacman. Sa puwersa ko na parang kinasayan, magmumukha ka sidekick ni Batman. Pag ako ay na bad trip, pala psychic na shaman. Yung mga kaliwete nyo na wifey, pag akin naging side chick, kakanan. Oo, kasi si Web ang dahilan kung bakit laging wet ang mga pusi. Huli ka na sa News G. GF mo ay pinatira ko sa buong liga habang nasa waterbed at sa jacuzzi. Bukang bibeg na mga usi, pinaka-the best na daw si Looney. Pwes ikasama nga kami at na makita natin sino sa amin dalawa mas malupet mag-multi. Kaya nga easy lang kay Papeo na sa battle ay makilto. Isang battle ng Jagger Mayfair at Jack Daniel ang pambas ni Father sa karwahin at sa nicho. Mismo, magiging sakto lamang sa akin pagka yung dalawa'y nagsalib na ni Sinyo.
Kasi sa akin may nag-ulat na, may tagasulat siya upang ang utak niya ay dito gumana. Anak ng putang na yung mga tulad niya. Sa akin, 0-1 tsansa. Pag nag-beast mode na ang aking malaking kong na bara, rest in peace to, leeg mo ibibigti ko ng kadenang ginto. Dimples Romana! Tipong ka... Kadenang Ginto, Dimples Romana, yung teleserye dati sa Channel 2. Ayun yun. kahit anong lakas pa yan. Tapos yung Dimples, yun yung actress na nandun. Yun, okay? Dimples Romana! Tipong kahit anong lakas pa yan taglay mo, mga paamoy magpapantay to. Kaso imbis na sa body bag, sa maleta ni Daniel ako ilalagay ang bangkay mo. Tay, unang banat, Romano, pahinga natin. Okay. Ayun yung round 1 ni Papeo. So, base tayo sa performance niya, no. Walang duda, malinis. Para sa akin, well prepared. Kabisado niya yung mga linya niya. Pero medyo hindi siya ganoon ka impactful, hindi siya ganoon ka powerful. Hindi ko rin naramdaman yung pagiging agresibo ni Papeo sa battle. So, tignan natin, baka lumitaw yun sa rounds 2 and 3. Pero dito sa round 1, medyo hindi ko... medyo sabihin natin dead air, flat, yung naging performance. Ay, yung writtens. Kasi, hindi tayo mag-base sa crowd, pero tignan nyo yung crowd. Medyo... nag-aantay din siguro ng malakas na linya. So, ulitin ko lang, hindi tayo mag-base sa crowd, pero gusto ko lang makita nyo na yung reaction ng crowd na parehas ng nag-aantay ng malakas na linya or punchline, no. So, ayun. Pinakinggan ko naman yung mga verses ni Papeo, pero ayun nga, sabi ko nga, nag-antay ako ng mga solid na linya. Mga references, nag-gets ko yung isa, yung kadenang ginto, tapos Dimples Romana, yun. Okay yun. Pero yung ibang reference na ginamit niya, medyo hindi ko na maintindihan or may iba pa siyang inaano. Basta, yun lang. Medyo nakulangan ako sa performance ni Romano in terms of punchlines, haymakers, tsaka sa mga effective lines. Yun lang. Yo! Yo, game! Yeah! Hindi daw ako umaten sa sermon ni Rapido. Yan ang sinasabi nitong gago. Ikaw kahit dalin ka ng iglesia, malabo ka pa rin manalo. Tanginan to, Okay, ganda yung reference na yon. Kahit daling ka pa ng iglesia, hindi ka pa rin mananalo. Okay yon. So, alam naman natin, no, kapag election, pag election, 'di ba, may kasunduan. Di ako iglesia, no. Salute sa mga kapatid natin na iglesia diyan, pero sa pagkakaalam ko, kapag election kasi parang may binoboto sila na iisa lang yung binoboto nila. Na halimbawa, hindi ko sure, pero halimbawa lang to. Halimbawa, ang naisipan nilang iboto noong nakarang eleksyon sabi natin si BBM, diba? So lahat ng mga iglesia, BBM lang yung iboboto nila, ganon. So correct me if I'm wrong na lang, no. So ayun, respect sa kanila. ka ng iglesia, malabo ka pa rin manalo. Tanginan to, dinadamay pa yung misis ko. Para sa akin, pre, pinakaiba yun sa lahat. Huwag mo yun igaya sa misis mo na milk tea lang ang katapat. Yo, Bisa, ay, puta. Lift up game. Tensya na, medyo naninibago eh. Yo, isa pa game! B-side. 5 taong kang nawala. 5 taon bago ka tuluyang nagbalik. Binigyan to ulit ng laban para ibalik yung ira niya. Huling laban nila kay G-Spot at Macti makalipas tong si Papeo, di na nagpakita pa. Imbis magpakita kasi ng galing, walang galing na pinakita. Etong mga astantirador kinatay doon, pinagmukhang tanga.
labas nila sa Davao DDS kasi durog-durog sila. Ginangster ka ni... Okay, napanood natin yun, di ba? Napanood natin yung battle na yun. Not sure lang kung sa 2013 ba yun or sa 2012, no? Pero na-review ko na yun. Sobrang dami nating nire-review na battle. Yun lang talaga naaalala ko na na-review ko sila. Pero kung saang tournament, kakahalo-halo na. Pero yun. Ang ganda ng reference ni Romano nun, ha? DDS, durog-durog sila. Solid yun. Yes, kasi durog-durog sila. Ginangster ka ni Macti doon, di ba? Wala ka man lang nagawa, men. Sinabihan pa niya ng pose si G-Spot. Kaso yung pangasar niya, alanganin. Kasi nung laban nyo nung semi, sarap-harapan kan, dinuran ni Harlem. Kaya Pacquiao Kapapew, ikaw ang pose sa battle kasi nilawayan ka muna bago tuluyang tirahin. Kaya ano, Mr. Semi-Finalist, wow. Yan yung mga panahon na yung kasikatan. Kaso lumipas na ang panahon, naangatan ka na ng mga dati mong kasabayan. Ultimo nga si Enigma sa flip-top battle, 5 taon kang binitawan. Para kang boy sa baggage counter, madalas ikaw ang napag-iiwanan. Kulelat, hindi original kanyang galing. Made in China ang dating. Ito yung tipong Chinese na kahit sa Chinatown hindi pa nakakarating. Mukha nang wala tong alam sa Chinese food eh. Ganyan kapag sinto-sinto. Minsan na nga lang to nakakain ng sushi, yung pang sushi sa pinto. Okay? Tanginang to, ang liit-liit ng mata, ang laki ng tingin sa sarili. Pero yung sarili hindi naman umangat. Sadyang tumaas lang yung ihe. Magaling ka lang magmagaling, pero galing mo'y di na natili. Hindi to uubra sa akin pagkat ako'y karit ni kamatayan, ikaw kawit lang sa Cavite. Ha? Pero balita ko sa Cavite, may agimat daw tong puta. Kung si Leonardo, si Nardong Putik, si Papew naman, si Ampas Lupa. Malakas daw yung anting-anting ng puta. Yan ang sabi ng ilan. Noong nakaraan niya, binaril to sa tanse. Hindi siya tinablan. Kasi hindi naman siya tinamaan. Pero ngayon, tatamaan. Kasi puro ka lang chismis at imbento. Lalo na nung laban nyo kay Philip Ching at Lisano. Mahilig ka man dami ng anak. Philip Ching at Lisano, si ano yun, Aklas, tsaka Sayad. Lalo na nung laban nyo kay Philip Ching at Lisano. Mahilig ka man dami ng anak, ng asawa, ng girlfriend, pwes gawan natin yan ng senaryo. Gamit gunting na bagong hasa. Puputulang kita ng tang-tang ina mo para hindi na makapanira to. Gugupitin ko yan ng pantay para masabi naman nilang maganda yung tabas ng dila mo. Tangina kasi ang hina mo. Sobrang hina. Tangina, gusto ko yung linya na yun. Gugupitin ko ng pantay para masabi na lang tabas ng dila mo. Solid na linya para kay Romano. Gusto ko yon. Maganda yung tabas ng dila mo. Tangina kasi ang hina mo. Sobrang hinang bumitaw. Di man lang ako kinayang ugain. Eto ngayon na nga lang lumitaw. Di pa nagpakita ng galing. Tawagin daw siyang Yao Ming sa taas na nagawa niyang abutin. Tangina, kahit maabot mo'y 3 patong na ring, di mo pa rin to kayang talunin. Pero sige, siya na ang panalo. At ako na ang talo sa laban na to. Mahirap daw makipagtalo sa tanga. Kaya nga ayoko makipagtalo sa'yo. Mongoloid na mahilig sa stop toys, yan ay sagot ko na din, bro. Pagtapos nitong laban, matatanggap mo na yung L mo. Kasi 5 years ago, biglang nawala itong si Sir, parang pulis na nag-awol. Siya iniwan na rin ni Mel kasi sa practice laging gakol. Sa kanya'y buraot ka pa ng weed, tang inalabis kapal mutol. Piling niya araw-araw Pasko kasi gusto laging may parol. Pero sa bagay, Parol, okay. Ihalin tulad ka Gago. sa parol, teka tol. Paliwanag natin sa video. Kasi una sa lahat, nung panahon niya, wala namang gig to, madalas bit-bit palang skitso. Kaya nung birthday bash ni Mel, kasama tong si Peo, galawan mo'y aking nabisto. Saktong parol ka nga kasi sabit ka lang sa kaarawan ni Kristo mismo. Wala na. Tapos na. Tinapos na ni Romano sa linya na yon, tol. Kanya na yon. Kanya na yung round 1. Ka lang sa kaarawan ni Kristo mismo.
Kaya mag-hasta la vista ka na dito. Magkambak ka na lang ulit. Malabong masilat etong subok, kaya sibak etong sabik. Kita naman sa kanyang tuhod na nangangatog papagpanik. Patunay lang na di porket matagal nagpahingay, malakas na pagbalik. Tama. Inang lakas nun. Ang lakas ng linya. Ang ganda ng ender ni Romano. Ito yung lagi ko sinasabi, right time, right place, right time. No? Yung linya na yon para dun talaga yon. Hindi tangina, solid na linya yon. Ang lakas ng ano, ang lakas ng start ni Romano sa round 1. Pero pagdating ng gitna, mas lumakas pa. Nakikinig tayo sa mga seryoso, sabihin natin mga technical na bara ni Romano, pero hindi natin namamalayan, pumapalo na pala sa jokes yung mga banat niya. So yung transition ng technicalities to jokes is sobrang tahe, no? Ang ganda nun. Bigla-bigla na lang tayong tatawa sa mga banat ni Romano. So well constructed yung mga verses ni Romano dito. Ang last nun. Haymakers, mga punches, mga references, nagustuhan ko yon. Para sa akin, napaka-perfect nung round 1 ni Romano. And yung energy niya, yung stage presence niya, umpisang linya pa lang, sabihin natin, first 2 lines pa lang ni Romano. Para sa akin, nakuha na niya agad yung energy na gusto ko. Nakapag-set agad si Romano ng standard na dapat ganito kalakas yung mga susunod mong rounds. Kasi kung mananatili yung performance no, katulad sa pinakita mo sa round 1, wala, kakainin kita. Parang ganun yung naging mensahe ni Romano sa performance niya. So, bigyan natin ng 7 points si Papeo doon sa round 1. Perfect yun para kay Romano. Sobrang solid nun. Sobrang nagustuhan ko yun. Solidong performance yun para kay Romano. Effectivity, aggression, lahat. Well-rounded. Jokes, technicalities. Kanya yun. So, 10-7 in favor of Romano. Sabi na nga ba, mga hain niyang bara, pagkain ng masa, iyong minamarket, di ko binabuy, pwe! Ang pangit ng lasa. Kasi format na sulat mo basic, pack shit, pambata. Kaya tingin ko sa'yo, men, karne ka ng baka. Gagawin kita siya barma, tas papabaon ko kay Marlon pag battle niya sa Russia. Kasi shit ka, linya mo mas weak pa kaysa Klee at Boss 1. Kung kickboxing ang flip-top, tiyak na may bone crack, nikap mo pagtalsik niya kay Anig, may baka maging whip cap ni Boss yan. Patakbo kang uuwi na kabalatuan. Pagtira ko na multi na para ka na full swing ng steel bat ni Jordan. Kasi walang dating ang Pero props kay Papeo sa mga multis na pinaparinig niya sa atin, sa mga multis na nakapalob dun sa mga linya niya. Gustuhan ko yun. Sarap pakinggan ni Papeo. tira mo lasing na nagsisigsag, bro. Diswak sa liga, kaya bigyan ko kaya ng free job to. Na magka-instant big black eyes at may panlagay pag sa aking six-pack, kami ay nag-tic-tac to. Inkatinta ng rima ko mas ilpa kaysa mga pinta ni Vince Van Gogh. Feeling macho, pero nag-gym siya habang naka-pink sando. At bago mo makaya na kopyahin style ko, baka pinabuild na noon ni Isko sa Maynila aking statue. Kasi impact, mga imba ko may impact na mala impacto. Time. Oh! Romano, pakinggan na. Bitin yun, hindi niya natapos yun. Hindi ko alam kung nag-joke siya, kung nakalimutan niya ba talaga or binigay na niya yun kasi ewan, not sure. Pero sa tingin ko binigay na lang niya talaga yung round 2 na yun. Feeling ko hindi joke yun, no? Kusa na niyang binigay yun, no? Parang ganon. So, yun lang. Wala na akong sabi dun. Romano, round 2. Natin. Ang inang ganda sana ng multis, kaso walang suntok eh. Hello, game? Yeah! Ang ina tol. Ang aga-aga pa. Parang tulog yung tao sa'yo. Hello, game? Yeah! Yun na ba yun?
Yun na ba yung pinaka-solid mo? So ayun na, galing na kay Romano yon. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang sarap pakinggan ni Papayo, solid yung mga multis kay Romano na galing yon. Kaso, ayun, wala nga suntok. Totoo yon. So ayun. Game! Ano ba na, Romano? Akto! Kasi impact, mga impact ko, may impact na mala impacto! Time. Ano ba na, Romano? Pakinggan natin. Ang inang ganda sana ng multis kaso walang suntok eh. Ano, game? Yeah! Ang ina tol. Ang aga-aga pa. Parang tulog yung tao sa'yo. Ano, game? Yeah! Yun na ba yun? Yun na ba yung pinaka-solid mong bitaw? Tamang statue ka nga kasi yung karir mo hindi naman gumagalaw. Tang-ina, ang tamad mong kalaban, tol. Tang-ina, yun ka. Okay, pero tuloy natin to. Ano, game? Yeah! At mapunta naman tayo sa debut battle mo. Kung saan sinabi mo na siya daw ay mongoloid at addict kaya naging M-unit to. Putang ina, aminado. Kaya pala sa entablado, nawala ang yung pagiging masiba. Ikaw malakas ka lang magbato pero yung mga binabato mo mahina. Kasi wala naman suntok mga multis niyan. Kung ihimayin nyo lang yung laman. Mahilig yan sa mga linyang, katumbas ko 5 Kuya Kim, katumbas ko 6 na Batista. Puta, ang hirap mong tumbasan. Tangina, katumbas mo 5 Kuya Kim? Tangina parang di naman. Alam mo ikaw, kamata mo lang si Kuya Kim, pero yung pananaw mo, badang. Yo, tapos sa Davao ang yabang pa niyan. Sasagasaan daw niya si Macti ng dala niyang Mitsubishi Eclipse. Wow, sinigaw pa sa masa. Oo. Ikaw may nalalaman ka pang Napanood ko yun. Sa laban nila, 2x2 yun. Mitsubishi Eclipse. Wow, sinigaw pa sa masa. Ikaw may nalalaman ka pang Mitsubishi, panggas nga sa motor mong rakal, wala ka. Rakal ang puta. Tangina, Mitsubishi, alam kong matulin yan bro. Kaso ang dating ko dito, inmate. Nasa likod ko lang tumpi, kaya di ako magkakabul sa'yo. Kaya sige, gawin na lang nating slalom competition to. Pag etong si P, nag-slalom, wala. Mauupod lang yung gulong ng leche. Ibahin mo ko, putapete. Pag ako nag-slalom sa harap mo, hahampasin kita ng palakol sa leeg. Ganun ako, magpasyete. Ha? Kaya mag-isip ka mabuti, putapete. Anong laban mo sa akin, tol? Dala kong P ay palakol, dala mong P ay pasador. Kaya magsaya tayong lahat, mga tol. Kasi siguradong party-party na to. Sabi ko, magsaya tayong lahat, mga tol. Kasi siguradong party-party na to. Gamit palakol, pira-piraso kang iuuwi sa inyo. At naaalala mo to, tol, tumingin ka naman. Tangina mo eh. Alam na, nakakawala. Yo, at naalala mo to, kung inaakala mo na mabangis ka sa rhyme, sir, durog sa akin, multi nyo, parang dinigest ko sa grinder. Kami the best, kayo'y panes na parang next mo na master. Kaya tanggal na kayo ngayon, parang ano? Lumipad yung spider? Hayop ka, Jasper, kabata mong may Alzheimer. Tangina ka, Jasper, sa lahat ng tamod ni Looney na nagmumulti, pinakamalaking insulto ka. Ang dami-daming syllable na pwedeng kalimutan eh. Ba't yung pinaka nasa dulo pa? Yan yung estilo niya. Sunod-sunod yung tugmaan pero pag hinimay walang laman. Parang ungol lang ni Osawa kasi masarap lang pakinggan. Pwes hindi mo ako malilin lang. Kita naman niyang hulmahan mo, repa. Bali wala ang sunod-sunod na tugmaan kundi naman sa kalaban nakarekta. Laos ka na, Imelda Papiw. Ikaw ay malabo ng bumenta. Ayaw ka na nga nilang pabanatin, parang wale silang nung buwelta. At speaking of wanta, di ba ikaw si Papiw ka in pupo? Ba't di kaya natin yung gawa ng clothing line? Sigurado, papatok yan pare. Isipan ko ng design na swabe. Kung si Boss Toyo, may kain pepe, o ikaw, may kain tae. O trivia muna tayo, mga pare. Total, nandito na tayo sa tae, sulitin na natin yan. Hindi mo ako maloloko, matagal ko nang alam na si Pape wang nagturong kumain ng tae kay Badang. Pero pare, tanong lang. Seryoso to ha, seryoso.
Pero pare, tanong lang, ilang kayo nagtulong sa Mongol unit para sa laban na to? Sagot! Matik na to! Eh yung amo nga na to sa Mongol unit, di ko naman inaano, sa Saitama, pinahagingan ako. Inakalang kayang patayin itong Romano, sunod-sunuran naman to. Tamang yung amo, si Saint Rocco. At ikaw yung aso nung santo! Tangina, hindi nyo ba napansin to? Sa mga miyembro ng Mongol unit, pangatlo ko na to. Mula kay Del, Mel, ngayon na kay Papew na ako. Ako'y parang nagbilang ng pera na buo. Yan aking napagtanto kasi itong mga mapapel ay iniisa-isa ko. Ano? Tangina, hindi nyo malilin lang to. Alam ko ang tama at malit. At alam ko ang tama at malit kung sino dapat paniwalaan. Kaya sumamba sa pagano. Yan ay di ko kailangan. Hindi ako magdadasal sa santo. Lalong hindi ako luluhod sa simbahan kasi papatay ako ngayong gabi. Wala akong planong magbawas ng kasalanan. Ang haba ng rounds ni Romano, yun na yung nakanapansin ko. Pero, kanya pa rin yun, no? So, ayun, kung ano man yung performance ni... Parehas lang, no? Ang nangyari lang sa round 2, may ibang atake lang si Romano. Kasi kung yung round 1, ganun yung performance niya. Nagbitaw lang siya ng mga bardo, ng mga haymakers, ng mga punches. 'Di ba? Pasok 'yon, kaya nga pinerfecten ko 'yon, 10-7 'yon para sa akin. Dito naman sa performance muna tayo ni Papew. Nagkaroon ng di ko alam eh. Di ko talaga maintindihan kung choke ba 'yon or binigay na niya. Pero dahil nga bitin 'yon para sa akin, bigyan natin ng 6 points si Papew doon. Kasi ang unfair naman, no, kung bibigyan ko ng 7 points pa din kasi yung round 1 malinis na itawid yun, tapos 7 yun, tapos yung round 2 na bitin 7 din. So I'll give 6 points for that round para kay Papew. Sa round 2 ni Romano nagkaroon ng ibang approach kasi bandang gitna. Although parehas pa rin naman ng performance para kay Romano, yung mga haymakers niya, yung mga references niya, same dun sa round 1, pero ang napansin ko lang dito sa round 2 nagkaroon ng ibang approach. Dinisect niya si Papew. Ang ganda ng umpisa ni Romano, no? Parang sinabi niya, sayang, ang ganda ng multi, ang sarap pakinggan, kaso walang suntok. Yes, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, kulang sa suntok si Papew, which is yun yung inaantay ko. Yun, dinisect ni Romano si Papew dito, and para sa akin, effective yun, sobrang effective nun. Naging malakas yung approach ni Romano dito kumbaga yung round 1 solid na yun, pero yung round 2 dahil nga dinisect niya si Papew sa style na ginagamit niya, yung sa pagiging tamod ni Looney, ikaw lang yung ganto ganyan. Gusto ko yung pag-dissect or pag-breakdown ni Romano sa style ni Papew. Gusto ko yun. So 10 points pa rin kay Romano para sa akin, even naging mahaba yung rounds ni Romano doon. Deserve pa rin ni Romano yung 10 points doon dahil dun sa pag-expose niya sa style ni Papew. Solid yun. Yun yung gusto kong marinig eh. Tapos, kung ano yun yung gusto kong marinig, tapos ini-explain ko na dapat yun. Wala na, na-explain na ni Romano. So, yun. Round 3. Balat, Papew, kayo natin! Last 2 minutes. Pwede pang mag-back out. Shout out sa back up na nag-drop ng ambag ng para ma-flat. Ang aking biyahe, kaso pare, Diba? Grabe yung multis, diba? yari sa gulong ng pison, itong gulong ng dinadrive ko na war tank. Ayoko na mag-flashback. Yung nightlife at highlights ng karir ko noong high times, bright mind, kasi naka 9 slides ng 5 times sa glass pipe na mayroong flashlight. Hindi ng 9 lives. Grabe yung multi talaga. Props sa multis talaga. Godlike ang aking nice rhymes. High five. Sa fight night na to, hindi yung flash flood ang iyong fright night, kundi yung landslide. Kasi this time, magaling na aking sick lines. Kaya kung i-beatwise si Romano, maparitan man o freestyle. At kahit agwat natin ismile, sa pulparel ang aking missile. Say cheese bye, nang mamatay ka naka-ismile. Gusto niyo ng baliktaran? Baka igni oyak ginonorab gam atilas ng datkilab. Si Wepap ng Asnat, ayak gampar ng Satraap, saktong ata by ekal sa etibak. Pero idol kita. Sira na ulo mo kung sa tingin mo wak ka.
Tangina ka. Ikaw ang nangunguna. Kung papipiliin ako, sino ang pinaka? Bobo? Si Papeo yon, tanga. Ikaw ang tunay na mahusay, aba. Ano daw? Ikaw ang tunay na mahusay, aba. Si Papeo yon, tanga. Kung papipiliin ako, sino ang pinaka? Bobo? Ikaw ang nangunguna. Wak ka. Tangina ka. Sira na ulo mo kung sa tingin mo, idol kita. Ayos! Reverse poetry yon, tanga. Wak ka. Tangina ka. Ulitin natin ah. Wak ka. Ulit. Matabay ekal sa etibak. Nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yung scheme na yun. Pero idol kita. Sira na ulo mo kung sa tingin mo, wak ka. Tangina ka. Ikaw ang nangunguna. Kung papipiliin ako, sino ang pinaka? Bobo? Si Papeo yon, tanga. Ikaw ang tunay na mahusay, aba. Ano daw? Ikaw ang tunay na mahusay, aba. Si Papeo yon, tanga. Kung papipiliin ako, sino ang pinaka? Bobo? Ikaw ang nangunguna. Wak ka. Tangina ka. Sira na ulo mo kung sa tingin mo, idol kita. Solid, tol. Reverse poetry yon, tanga. Solid yun, tangina. Ang lakas nun. Kasi ako makabagong pamantayan ng lakas sa balagtasang kaya makipagsabayan sa kalaban na malagolayat at taas. Lampas sa pangkalawakan na talent ni Atlas. Kaya Romano na magkasilbi ang R sa pangalan mo, matuto kang gumamit ng atras. R sa pangalan mo, atras sa cambio ng sasakyan. Yung R is reverse, diba? So, ayun. Tapos, props sa reverse poetry ni Papeo. Tangina, solid yun. Tayo mo rin ba na, Romano? Ay, tapos na. Balikan natin. Tangina. Galing. Ang galing ni Papeo sa round 3. Dito niya pa binuhos yung pinakamalakas, no? And para sa akin, sakto lang naman na dito niya siniksik yung mga bara na ganong kalulupit. Tangina, props sa multis. Hindi sobrang hirap ng ganong klaseng multis. Props doon. Gusto ko yon, Papeo. Tangina, ang ganda ng reverse poetry mo. Pasok yon. Parang first time ko ata makarinig ng ganong style or ganong scheme, no? Astig yon. So, para sa akin, ito yung pinakamalakas, strongest round ni Papeo. Round 3, Romano. Yo. Parang baliw na daw ako kung iniisip na ako'y mananalo pa. Ay, kung iniisip na baka ako. Tangina, nagtsuka ko, tol. Sorry. Ulol! Yo! Round 3 na. Ang tamlay, tangina. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, hayaan mong ipakilala kita. Ikaw na ngayon si Jasper Advincula aka Papeo Kain Pupo. Panindigan mo na yan, ha? Ikaw na si Papeo Kain Pupo na kumakain ng dumi. Madaling makita ang dumi sa iyong katauhan kasi madalas kang nagpuputi. Katumbas mo, tangki ng Japan, sige sa akin ka magtigas-tigasan, ultimo barrel mo tutupi. Uso na baliktaran, Mr. Pupo. Kaya yupi-yupi kang uuwi. Kaya ano, Mr. Pupo, walang kwenta ang putahe kung utak mo ang pupulutanin. Pag sinisid mo utak ko hanggang utak mo pupulikatin. Bawat baha, ginang katawan, ay aking putulin. Pero luwang nakumpu, pugutin. Makalipas to, tong si Mr. Pupu, sa kangkungan nyo na pupulutin. Kasi alam mo tala, total, sinimulan mo yung katamaran na battle. Yaw, para kasi hindi ka maasar sa asaran at hindi ka asarin, makinig ka sa simple kung sinulat nang sa ganon maging ganap na tao ka na rin. Ganito yan, Papeo. May sinungaling na umaamin sa kasalanan. Pero may kasalanan na hindi na dapat inaamin. Sa handaan, ang handang hinahanda, putahe. At ang putahe, hinahain. Sinasalin ang tubig sa baso. Pero ang baso sa tubig, hindi sinasalin. At higit sa lahat, Papeo, yung kinakain, nagiging tae. Pero yung tae, hindi kinakain. Tanga. Gag. Tapos sasabihin mo, katumbas mo. Ang haba ng setup pero ayos yung land point, no?
doon nagland. Okay. Limang Kuya Kim. Inakilan pa naisipan ni Kuya Kim kumain ng tae. Labo. Tumbas daw niya 5 Kuya Kim. So weather lang ganon. Kaso biglang natapos kanyang ira kaya madalas ng home alone. Katumbas mo 5 Kuya Kim, yan ay nakakatawa lang isipin kung ganon, kung sino pa tong laging una sa pag-asa, siya pa yung napag-iwanan ng panahon. Kasi Solid. 2012 end of the world, yan yung mga panahong sunod-sunod kang talo. Ang ina Papew, 2019 na, meron ng K-12, wala ka pa rin panalo. Aray. Yung banat niya, joke, pero personals, no? Ano standing mo? 0-3? 0-3? Huwag mo sabihin sa 3 talo mo na yan, niluto ka pa. Paano pag tinalo kita ulit ngayon? Overcook ka na. Gaya lang kasi ang estilo mo sa iba, kaya magkaiba tayong dalawa. Ako may sarili kong estilo na hanggang ngayon aking dala. Hindi ko na kailangan patikimin pa to ng straight. Sa entablado, di ko kailangan maglaro pa ng baraha. Kasi pag nagain to, kumpleto rekado at hindi bumabalasa. Pero congrats, nagawa mo na mag-comeback sa sunugan. Sa event na walang tao. Pero congrats, nagawa mo na mag-comeback sa sunugan na kung mapapanood nyo lang, malamang hindi nyo napapanoorin. Kasi sobrang wak ng rhymes sa multi ni Papew kasi nung laban niya kay Rave sa battle, ni-rhyme niya sa ligo na cancer, si Captain Barbell. Boom! Tangina! Seryoso ka doon, sir? Captain Barbell talaga? Yun na ba yung punchline naming inantay? Tangina pare, matamlay. Si Sinyo, ang tagal nag-gym niyan, pero ni minsan, hindi niya yan in-apply. Captain Barbell ang puta. Meron naman sanang Captain America, Captain Philip. Puta, ba't Captain Barbell pa? Alam mo, at sarap mong sibaking sa pwesto kung naging barangay captain ka. Yo, tangina mo, lap drip ka. Maging updated ka naman. Hindi mo man lang alam na yung Avengers meron ng Endgame at Infinity War. Yan ang napapala mo, kakapiso net sa pisihan. Kaya bilang pakonsuelo kay P, mapapanood mo ngayon ng live si Thanos dito mismo sa sinihan. Pero malamang magre-rebat yan na siya si Iron Man sa Endgame, kaya patay ako. Ano, gulat ka bro? Ikaw ay madali kong na-psycho. Tangina, kilala mo naman pala si Iron Man, ba't Captain Barbell pa yung ni-rhyme mo? Ba't Captain Barbell pa yung ni-rhyme mo? Ang sakit pa doon mga brother. Nag-joke siya after nung line niyang Captain Barbell. Bitin pala yung sulat doon ni Papew. Siya'y biglang nawalan ng noise sa crowd. Tila na mute yung voice na loud. Akala ko pa namang kapuso, yung pala kapus yung rounds. Pero sa flip top, pound Okay, for pound. kapuso. Okay. Tangina, undefeated na talunan. December pa ahon, Arik, pero salamat sa paunang laruan. 2 beses ka nag-choke kay Rave. Kaya nakakapagtaka paano ka nanalo sa sunugan. Siyempre, literal, lutuan. Yung mga hurado naging Bombay kasi ang galing sa hulugan. Kaya yung comeback mo doon, isang malaking kaululan. Mahina, diskarte mo. Kung tingin mo sa sarili mo ay imba, uuwi kang imbalido. Kaya welcome back, B. Tangina, welcome back mo mukha mo. Hindi mo to comeback, ito'y pagbabalik ng Romano. Uno versikulo Galing. Consistent or consistency ni Romano ang sabi natin naging edge at nagpanalo sa kanya. Si Papew bitin yung round 2, malakas yung round 3. Para sa akin, strongest round ni Papew yung round 3 talaga. Sobrang ganda ng reverse poetry niya doon. Nagustuhan ko yun. Medyo sayang lang kung siguro mas naging powerful pa yung round 3 ni Papew. Possible na iangat ko pa yun sa 9 eh. Pero this time, 8 muna para kay Papew. So, final score is 7-6-8. 7-6-13. 21 points para kay Papew. Romano, tangina. No doubt. All 3 rounds kanya yun. Sobrang linis, sobrang layo ng performance. Perfect 10 yun para kay Romano. All 3 rounds. So, 30-21. Consistent talaga si Romano. Alam mo yun, yung bumabanat na siya nung yung kasalanan inaamin pero may mga kasalanan na hindi inaamin. Yung scheme na yun, akala ko sa seryoso yun
sa seryoso yun magfo-fall Pero anong nangyari, jokes pa rin talaga yung naging land point nun. So para sa akin yung mga transitions ni Romano from technicalities to jokes is sobrang printed, no? Sobrang well constructed, executed, ang ganda nun. So I'll give it to Romano all 3 rounds, 30-21. So yun, props kay Papeo, ang ganda ng mga multis, props doon. Ang hirap mag-multis, nagustuhan ko yun. Pero yun nga, sabi nga ni Romano sa round 2, ang sarap pakinggan pero walang suntok. So I agree with that. Medyo nakukulangan talaga ako sa mga haymakers ni Papeo sa all 3 rounds niya. Pero props doon. So ayan, all 3 rounds Romano, 30-21. 7, Romano versus Papeo, magingay isang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Murado, 5-0, magingay tayo lahat para kay Romano. Salamat kay Sir Papeo, maraming salamat dahil sa kanya mas ginanaan ako maganda. Sa gusto ko lang mag-shoutout para sa mga tropa. Pang Benji, basta sa may paring RG, Juan Ros, kay sa kay Brian, ayun, shoutout. Unit yun, salamat. Salamat sa ayun, Papeo ng Mongol Unit yun, salamat kay Boss Ari, kay Romano, ayun, sa buong Mongol Unit, sa producer ko kay Kaiwan. Kaya sa hype ko kay Jan Mark Bukad, sa Lapti Clothing, kay EJ Pogi, kay Dario, kay Benit. Yun. Wala. Okay, Pistolero. All 3 rounds binoto ko si Romano. Klaro naman, sayang maganda rin yung mga tugma ni Papa. Maganda yung tikit-tikit na tugma. So parang yung iba hindi sumusuntok. Yes, totoo. Niya kasi siguro nakasandal siya sa crowd reaction kaya hindi niya na-execute ng tama. Pero solid din naman yung ginawa ni Papa. Kasi talagang sobrang ang laki nung gap ng ng performance. Yes, totoo yun. Mano, tsaka lakas ni Badang. Kaya dab sa Sharon nga pala sa Rapid Run. Yung comeback ni Papeo, sobrang akala kumbaga yung round 1 niya ang ganda na Pero inabangan kasi namin yung mas matiin dun sa mga linya na ginawa. Kaya talagang hindi niya naibibitaw talaga ng mas matiin. Para sana mas lumitaw yung mga bara na laman yung sulat niya. Kaya lang talagang ganun. Tapos si Romano naman na-maintain niya yung round 1 niya hanggang round 3. Yes, totoo yun. Pero siguro kung hindi si Romano yung nakalaban ni Papeo, baka may chance ang manalo si Lino. Kasi ang ganda rin ang ginawa ni Papeo. So yun, 3-0 kay Romano. Shoutout kay Badang. Capital, siyempre all 3 rounds kay Romano. Pero hindi natin pwedeng isaalang-alang o baliwalain na lang yung pag-construct ng multis ni Papeo. Kasi napakahirap nun. Yes, totoo. Yun nga lang, ang consequence nun, kumbaga mawawala dun sa mismong pinipinpoint dun sa kalaban niya. Kaya medyo natabunan siya doon. Kaya yung all 3 rounds naman ni Romano, sobrang ganda, sobrang personal talaga, atake talaga para kay Papeo. Agree. Para kay Romano. Siyempre wala pa akong laban dahil sobrang lakas pa ng tama sa akin ni Badang. Kutang ina. Yung Walang mga ako to. kaya yung na-obserba ako sa battle na to, yung skill ni Papeo, still andun pa rin yung present niya na magiging multis, pero mas nangibabaw si Romano sa battle na to. Klaro naman all 3 rounds. Tapos, props kay Badang. You're the win, Badang. Yaman, bye ka tayo, peace. Parang gago, pinagkaisa si Badang. Pero ayun, all 3 rounds, convincing. Romano talaga yon, unanimous. Lahat ng judges, no? All 3 rounds binoto. Pero props talaga sa ginawa ni Papeo. Sobrang hirap mag-multis and agree with Rapido sa sinabi niya. So ayun, shoutout Daryl Lope. So, salamat dahil gantay ka na ma-review tong request mo na battle, no? So ayun, shoutout ulit Daryl Lope. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga humag. Peace out.